masayang namumuhay sina Mike at ang asawa niya sa isang liblib na baryo. Bale, may 2 na silang anak ng mga panahong iyon. Anim na taong gulang na yung panganay niya at yung bunso magtatatlong buwan pa lang. May maliit na sakahan sila Mike ng mga panahong iyon at medyo may kalayuan yun sa tahanan nila. Mga kalahating oras rin kasi ang bubunuin mo sa paglalakad bago ka makarating dito. Wala namang magagawa si Mike sa kadahilan ng tanging ito lang kasi ang pinagkakakitaan nila, kasama na ang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Ayon pa sa kanya na kaya hindi niya ito maiwan-iwan, bigay ito ng mga magulang niya noong kapanahonang nabubuhay pa ang mga ito. At bago sumapit ang bukang ni Wayway, naglalakad na si Mike para tingnan ang mga tanim niyang palay at mga mais. Tanging asawa niya at 2 niyang anak ang naiiwan sa kanilang tahanan sa tuwing aalis siya. Ayaw niya ring makita na may nakahalong mga damo sa mga tanim niya. Kaya araw-araw niya rin itong nililinisan. Isang hapon, habang pauwi na siya, may nasipat siyang mga taong nagkakagulo di kalayuan sa kanya. Bigla naman siyang lumapit doon para tingnan kung anong meron. At nung nandoon na siya, tumambad sa kanyang mga mata ang isang nabubulok na bangkay ng bata. Halos bumaliktad na ang sikmura ni Mike sa sobrang baho nito. Ngunit baliwala ito sa mga taong nakayakap doon sa bangkay. At kung di siya nagkakamali, mga magulang yun ng bata. Ayon sa katabi niya, mga 1 linggo na raw na nawawala yung bata. Kung saan-saan na raw nila ito hinanap pero di nila ito makita. Nagtaka na lang sila nung makaamoy sila ng mabaho. Sinabi rin ito na ilang beses na raw nila pinuntahan ang lugar na yon, ngunit wala naman daw silang nakitang katawan. Paliwanag pa ng isa, bigla na lang raw itong lumitaw doon. Nawawalan na raw ang lamang loob nito. May butas rin ito sa bandang tiyan na malamang raw doon dumaan ang mga lamang loob ng bata. May usap-usapan ang iilan na aswang ang gumawa nito. Paliwanag naman ng iba, masasamang loob ang gumawa nun sa bata. At nung iniuwi na nga ng mga ito yung bangkay, umuwi na rin si Mike ng mga oras na yon. At nung nakauwi na siya, tinanong naman siya ng asawa niya kung bakit ginabi na siya ng uwi. Sinabi niya naman dito ang mga nangyari kanina. Kaya mula nun, mas lalo pa silang nag-ingat. Di na ni Mike pinapayagan ng panganay niya na lumabas kapag sumasapit na ang pagdilim ng kapaligiran. Araw-araw niyang ginagawa yun. Simula nung may nakita siyang bangkay sa may masukal na bahagi ng talahiban sa baryo nila. At kung iisipin,
Medyo malapit na yun sa pinagtitirhan nila Mike. Kaya nangangamba siya sana iiwan niyang pamilya kapag tumutungo na siya sa kanyang sakahan. Isang hapon, habang papalapit na siya sa kanilang tahanan, nakita niyang may dalawang matanda ang nagtatayo ng barong-barong di kalayuan sa kanila. Base sa paglalarawan niya, mag-asawa ang mga ito. Ayon sa kanya na mga nasa edad 70 na ang mga yon. Mabagal na yung kumilos at halos butot balat na rin ang pangangatawan ng mga ito. Napakahaba ng buhok ng babae. Lubog na din ang mga mata nito. Para bang di na yun nakakatulog ng maayos. At yung lalaki naman, makikita mo sa pagmumukha nito na kahit minsan parang di nito naranasang tumawa. Ngunit ang ipinagtataka niya, bakit baliwala lang sa mga ito yung pasan-pasan nilang kahoy? Ayon sa kanya na mga nasa 30 yung bigat na pasan-pasan ng matandang lalaki. Akala niya mga batak lang sa pagtatrabaho ang mga ito. Pero nagkamali siya ng akala. Nung makapasok na nga siya sa kanilang pamamahay, agad niya namang sinabi sa asawa niya na may bago silang kapitbahay. Nabigla naman yung asawa niya sa mga sinabi niya. Sabay silip nito sa bintana. Nagwika naman yung asawa niya na sa wakas raw may mapapasyala na sila tuwing tutungo si Mike sa sakahan. Isang umaga, habang papaalis na siya patungo sa kanyang sakahan, napansin niyang pinagmamasdan siya ng matandang babae. Nakatayo ito sa labas ng kanyang barong-barong. Di rin yun gumagalaw kung saan siya nakapwesto. Kinawayan niya lang naman ito at saka mabilisang umalis. Dumaan ang mga araw, buwan. Naging malapit ang loob ng asawa niya doon sa matandang babae. Kapag kasi wala si Mike sa kanilang tahanan, pumupunta yung matanda sa kanila para makipaglaro sa panganay niyang anak. Bagaman may babahong amoy yung matanda, binaliwala na lamang yon ng asawa ni Mike. Sinabi niya pa na baka di lang nito masyadong nalilinis ang katawan niya, dala ng katandaan. Isang hapon, kakarating lang ni Mike galing sa kanyang sakahan. Sinabi niya sa asawa niya na bibili siya ng ulam sa labasan. Tinanong niya ito kung gusto ba nitong sumama. Agad namang nagwika yung asawa niya doon sa matanda. Sinabi niya na iiwan niya muna yung dalawang anak niya. Di rin daw sila magtatagal. Agad namang tumugon yung matanda ng pagsang-ayon. Wala raw silang dapat ipag-alala at mababantayan niya ng maayos ang mga ito. Hanggang sa umalis na nga yung mag-asawa. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, dito na pala magaganap ang pangyayari na magiging bangungot sa kanilang mag-asawa. Nadadalhin nila habang buhay. Nung mabili na nila ang mga rekado para sa kanilang ulam, nagpasya na silang agad na umuwi.
May kakaibang nararamdaman kasi si Mike doon sa naiwan niyang mga anak. Sinabihan niya yung asawa niya. Nabilisan ang paglalakad nito. Medyo madilim na kasi ng mga oras na yon. At habang papalapit sila sa kanilang tahanan, pabilis ng pabilis ang pagtibok ng dibdib niya. Hanggang sa pagpasok nila ng kanilang pamamahay, pinagpawisan ng malamig si Mike nang makita nila ang nagkalat na dugo sa sahig. Agad naman na tinawag nila yung matandang pansamantalang nag-alaga sa kanilang mga anak. Pero kahit anino nito, di nila nakita. Halos mabaliw na silang mag-asawa sa kakahanap sa kanilang mga anak. Maya-maya pa, nakita nila yung panganay nila na nagtatago sa ilalim ng kama. Habang umiiyak ito, nanginginig rin ang buo nitong katawan. Nakita rin nilang may mga talsik ng dugo ang pagmumukha nito. Agad naman nila itong kinuha at pinainom ng tubig. At nung tumigil na ito sa pag-iyak, nagwika ito sa kanila na habang naglalaro siya, katabi yung matanda at yung kapatid niya, bigla raw ipinasok ng matanda yung kamay niya sa bibig ng kapatid niya, hanggang sa nakita niyang sapilitang hinihila ng matanda yung mga bituka ng bata palabas sa bibig nito. Matapos nun, nagkalat ang mga dugo nito sa sahig. Nung marinig yun ni Mike, agad namang nanilim ang paningin niya. Kinuha niya ang nakatago niyang tabak na matagal na di niya nagagamit. Agad siyang tumakbo dala-dala ito at tinungo niya yung pamamahay ng dalawang matanda. Ngunit ang tanging naabutan niya ay yung lalaking nagtatadtad ng katawan ng isang sanggol. At kung di siya nagkakamali, katawan yun ng anak nila. Agad namang iniwas-iwas ni Mike ang kanyang tabak sa liig ng matanda, dahilan para humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Di niya ito tinigilan hanggang sa nagkanda pira-piraso na yung katawan nito. Matapos nun, agad na kinuha ni Mike ang bangkay ng anak niya. Iniuwi niya ito habang humahagulgol sa pag-iyak. At nung makita ito ng asawa niya, agad naman yung napalumpasay sa lupa. Inilibing nila ito sa likod ng kanilang bakuran at nilisan ng lugar na yon. Hanggang sa dumaan ang 3 buwan, patuloy pa rin silang nangungulila sa pagkawala ng kanilang anak. Natatakot rin kasi yung asawa niya na baka makulong siya kapag tumagal pa sila sa lugar na yon. At dito na nga nagtatapos ang kwento na pinamagatang ang pagkamatay ng anak ni Mike.